Kamusta mga kahabi? Welcome back sa channel ko. Welcome back sa aking aviary mga kahabi. Today mga kahabi, no, sa araw na ito, ang paksa ng ating paksa. So ang topic natin today mga kahabi sa episode ng vlog natin ngayon ay ang isa sa mga usual na nagiging sakit ng ibon, no, sa breeding, no, nagiging sakit ng ibon sa hobby na bird keeping, no. So ito mga kahabi, itong sakit na to, bihira ito mangyari, pero siguro pag marami yung ibon mo, pag masyado marami, may experience mo rin siya, no? Nung nag-aalaga ako ng African lovebirds mga kahabi, nangyari lang sa akin ito once. Dito sa pag-aalaga ako ng parakeet, nangyari na to siguro pang-apat na to mga kahabi, pang-4th time na, no? So before hindi ko siya ma-vlog kasi kapag iba-vlog ko na siya, natataon na wala na akong model bird. So mga kahabi, this time around meron na tayong model bird, kaya igagrab ko na yung opportunity kasi baka mamaya makalagpas pa eh. So mga kahabi, ang sakit ng ibon na pag-uusapan natin ngayon is yung sapola, no? So mga kahabi, ano ba ang sapola? So mga kahabi, ang sapola is condition, no? Hindi siya actually sakit. Ang sapola mga kahabi, hindi siya actually sakit na bacterial or viral, no? Ito mga kahabi ay condition, kumbaga. Ito ay sanhi, no, ng unbalanced na activity and diet, no? So sapola mga kahabi ay kung saan yung ibon ay sobrang taba, no? Mapapansin mo mga kahabi, ang ibon na may sapola, makikita mo yung bandang puwitan niya mga kahabi or yung cervix area. Akala mo buntis yung ibon, akala mo mag-iitlog siya, pero ano siya mga kahabi, hindi pala siya buntis, hindi siya mag-iitlog, mataba lang talaga siya. So meron ako mga kahabi na ibon na pair nandito, yung nasabi kong bibigyan ko ng isa pang buwan na nandito before, bago na kasi ito eh, yung nandito before mga kahabi na ibon ko, pares, yung hen doon, akala ko mag-iitlog na siya, no? So hindi ko kasi masyado napagtutuunan ng attention dahil ang dami nila rito, tapos konti lang itin ko. Pero may hinahala na ako mga kahabi na magsasapola siya, pero yun nga, akala ko hindi, pero yun na, nagtuloy. So mga kahabi, inalis ko muna sila. Tapos ito mga kahabi, yung model bird natin, ayun o, yung hen na normal blue, ayun o, nasa gitna. Ayun o, mapansin mo yung puwet niya mga kahabi, ayun o, ayun o, nakaumbok. Malaki kasi yung puwet niya mga kahabi, kaya nakaganyan eh. So ulihin lang natin to, ipapakita ko sa inyo mga kahabi. Ito mga kahabi, nahuli ko na yung ibon natin na may sapola, no? So ang sapola mga kahabi, ulitin ko, ay condition mga kahabi, no, kung saan ang ibon ay sobrang taba, no? At para malaman mga kahabi na may sapola yung ibon nyo, kailangan nyo silang suriin physically. Tingnan natin to mga kahabi, oh. Ito, mapansin nyo siya. Side view pa lang mga kahabi, makikita mo na malaki yung puwit na ng ibon, no? Ang pinagkaiba mga kahabi nito ng ibon na may sapola sa ibon na mag-iitlog, no? Ang pinagkaiba nila mga kahabi, pag sinalat mo, pag hinawakan mong ganyan, malambot. Malambot. Usually kasi mga kahabi, kapag ang ibon mag-e-egg, pag hinawakan mong ganyan, matigas siya. Dahil yung itlog niya ay nakabungad na, no? Kumbaga malapit na yung iire yung itlog. So mga kahabi, ito naman, para malaman mong may sapola, malambot siya. Yan, taba siya mga kahabi, yung makita mo, dilaw. Ayan. Ayan o, sobrang taba niya mga kahabi. Hanggang dito yan o. Yan dyan, bilog yan. Ayan o, laki. So, yun mga kahabi, nangyayari siya kadalasan sa hen. Parang wala pa ako naririnig na nangyari ito sa cock. Yan, madalas sa hen to nangyayari mga kahabi. Yan, so mamaya papaliwanag ko kung bakit sa hen siya madalas nangyayari. Pero yan muna mga kahabi, ayun o, dilaw na dilaw o. Yan. Ayan mga kahabi ang sapola. Yan. O, titignan mo siya, akala mo mag-iitlog lang siya, pero pag hinawakan mo, malambot. Yan. Yan so. So, ayan, maganda mga kahabi, makikita nyo visually kung ano itsura ng sapola. Sa African lovebirds mga kahabi, halos ganyan din. Mataba rin yung puwitan na malaki na malambot. Ayan, mataba yan. So babalik muna natin si model bird dito. Ayan.
Yun. Makapansin nyo mga kahabi, maano sila gumalaw. Ay no? Maano sila. Hindi sila maliksi gagalaw. Napakadali huhulihin. Yan. So mga kahabi, no? Ano ba ang cost ng sapola? No? So mga kahabi, parang tao lang din yan. Kapag sobra kain, kagaya ko, tataba. No? Lalo na sa hen mga kahabi, kasi ang hen, lalo kapag magbe-breed ang hen, karamihan sa kanila tambay ng nest box mga kahabi. Tatambay sila ng nest box kasi alam nila ano na sila nesting na. So mangyayari mga kahabi, hindi na sila lalabas gaano ng cage, no? Tapos sinusubuan pa sila ng partner nila, no? Kumbaga kakain sila sabay nung nung kapartner niya nung barako. Tapos susubuan pa siya, no? Kumbaga yung kain niya may bonus pa na subo from the cock, no? So yun mga kahabi, no, sa sobrang kain, no, sa sobrang maling diet, sobrahan sa matatabang pagkain, kagaya ng sa African lovebirds, mga yung sunflower seeds, kasi yung sunflower seeds, mamantika yun, may oil yun, no? Isa yun sa mga nagkukos, no? Sa parakit naman, kapag too much naman mga kahabi sa bird seeds, sa mga cannery, ganyan. So ito mga kahabi, hindi naman ako nagkulang sa kanila, no? Kasi konti lang talaga ako kung magpakain So, hindi sapat lang mga kahabi, no? Tansyado ko na sila. Nagkataon lang na kapag kahit konti lang at sapat lang yung binibigay mong pagkain, kapag yung ibon, no, hindi siya inactive siya lagi siyang sluggish, lagi siyang parang lethargic, no? Lagi siyang tambay lang ng nest box. Tataba talaga siya, no? So isa sa mga reason mga kahabi. Another reason mga kahabi, kapag maliit yung cage, no? Kapag walang chance na or walang space yung ibon gumalaw-galaw sa loob, no mga kahabi, kapag walang chance yung ibon na magagalaw-galaw sa loob, no? Nagiging question ng sapola dahil wala siyang room, wala siyang sapat na space para mag-exercise, maglilipad na mai-exercise niya katawan niya. Tataba siya mga kahabi. So mga kahabi, ano yung disadvantage mga kahabi, no? Or ano yung mga side effect kapag yung ibon mo, especially yung hen, kapag mayroong sapola, no? Number one mga kahabi, hindi ito magbe-breed, no? Kumbaga mag-itlog man siya, hindi ma-fertile dahil hindi nga ma-penetrate ng kakmaigi yung pelvic, kumbaga yung mating nila hindi successful dahil nga masyadong mataba yung puwet ni hen, no? So isa yan sa mga magiging dahilan, no? Hindi magpe-fertile yung mga itlog. O kaya number 2 mga kahabi, ito mag-itlog man yung ibon, yung hen, napakataas ng risk mga kahabi na mag-egg bind siya, no? So mga kahabi, ano ba yung egg bind? Egg bind mga kahabi, yun ay yung kung saan yung hen na mag-iitlog mga kahabi, hindi niya ma-i-push, hindi niya mailabas yung itlog na dapat iitlog niya. So mangyayari mga kahabi, manghihina yung hen kaka-push, no? Manghihina siya, kaka-ire niya hanggang sa manghina, pwede niya ikamatay. Tapos kapag naman kahit sabi mong may lakas pa siya, pag yung itlog hindi niya nailabas, no? Very uncomfortable yun sa mga hen, no? So isa yun sa mga magiging dahilan mga kahabi, isa yun sa mga magiging cause ng ibon na may sapola. Next mga kahabi is yung sobrang tamad ng ibon mo. Napakabagal niyang gagalaw, no? Dahil ang bigat na bigat sa katawan niya, hindi siya ganun kaliksi, no? Naapektuhan din nun mga kahabi yung yung sex drive nila, no? Kumbaga yung urge, no, yung libido nila apektado. Hindi sila masyadong yung yung mating nila mga kahabi, medyo mas less dahil yung urge nila mababa, no, compare dun sa mga pair na walang sapola. Isa pa mga kahabi na pwedeng mangyari is pwedeng ikamatay ng ibon mo yung sapola, no? Sobrang taba, pwedeng mag-cause ng death or sudden death sa ibon mo dahil yun nga, sobrang taba. Hindi mo mamalayan kapag sobrang init, hindi kayang mag-cope ng ibon mo, no? Hindi siya active, wala siya sa shape, kumbaga nasa poor health and poor shape, no? So
Pwede ikamatay ng ibon mga kahabi for a lot of factors. Pwede ring egg bind. Pwede ka mamatay sa egg bind dahil sa sapola. No? So mga kahabi, sapola is deadly, no? Kumbaga, it can be lethal, it can be dangerous sa mga alaga nating ibon. So mga kahabi, kung ang ibon mo ay may sapola, kagaya ng ibon ko, pinakita ko kanina, no, nagagamot ba ito, no? Kumbaga, gumagaling ba ito, no? Ano bang pwede natin gawin? So, mga kahabi, good news is gumagaling ito. Kumbaga, nag-i-improve. Ayoko sabihin gumagaling, galing din naman siya, actually sakit talaga, condition siya. No, pwedeng mag-back to normal yung ibon mo. So ano bang dapat mong gawin mga kahabi, no? Simple lang kasi yun nga, mataba yung ibon, kailangan niyang mag-exercise. No? So paano niya gagawin yun mga kahabi? Number 1 mga kahabi, bigyan mo siya ng tamang space. Kagaya ng ginawa ko, yan. Nilagay ko siya sa flight cage mga kahabi. Dito sa flight cage na to, makakapag-ikot-ikot siya dyan, makakapaglipad-lipad siya, makakapag-exercise siya. No? Number 2 mga kahabi na pwede mong gawin is diet mga kahabi, i-diet mo yung ibon mo. Bawasan mo yung kinakain niya na seeds, no? Kumbaga talagang diet, no? Talagang babawasan mo yung pagkain niya. Kumbaga mga kahabi, yung ration ng pagkain na binibigay mo dun sa ibon na may sapola currently, bababaan mo yun, no? Para sabay dun sa diet, mabilis yung pagpayat or pagganda uli ng katawan ng ibon. Pwede mong sabayan mga kahabi ng egg food, especially soft food mga kahabi, gulay, no? Pwede mong pakainin ng gulay every 2 days or twice or thrice a week, ganyan. Pwede mong bigyan ng ganun mga kahabi. Bigyan mo ng egg food, ng soft food sa umaga, tapos sa hapon konting seeds na lang, kumbaga. Ganun, pwede mong gawin yung ganun. Basta kailangan mong bawasan yung niya, pagkain niya ng seeds, no? Kailangan mong bawasan, either cut it by half or cut it by 25%, ganoon. Basta babawasan mo mga kahabi, no? Wag naman yung konting-konti na or kaya pwede every other day mo na lang kung pakainin. Hindi ganoon mga kahabi. Kumbaga diet lang, tamang diet lang, no? Bigyan mo siya ng time gradually para pumayat, no? So another thing na pwede mong gawin mga kahabi is yung mix ng seeds na binibigay mo sa kanila. Kung ikaw ay African keeper, African lovebirds na bird keeper ka, alaga mo mga African lovebirds, pwede mong bawasan yung sunflower mga kahabi nung bird seed mix nila. Kung ang binibigay mo sa kanila currently ay may mga sunflower seeds, pwede mong bawasan ito o pwede mong alisin yung sunflower, no? Pwede bigyan mo na lang sila ng white millet, white bird seed, saka canary. Pwede mo rin bigyan ng counting oat growth. Basta bawasan mo lang yung ratio mga kahabi, no? Tapos pinakamainam doon talaga is yung gulay. So ako mga kahabi, personally, wala pa akong na-experience na ibon or hen na may sapola na gumaling tapos nag-breed. Ang nagkakataon kasi sa akin mga kahabi, yung mga ibon ko na may sapola na gumaling, nagkataon nakaka-contract naman ng ibang sakit. Pero mga kahabi, proven, no? Galing kay nababasa ko to kay Idol Gerald Parpan, no? Nakakita ko sa kanya dati, meron siyang mga proven na breeders na nanggaling sa sapola, no? So isa pang patunay mga kahabi na ang ibon na nagkasapola, pwede mong i-diet, tapos pag naka-recover na sila, pag wala na silang sapola, no, okay na uli yung katawan nila, maganda na uli yung pangangatawan ng ibon, makakapag-breed ito uli, no? Hindi totoo yung kapag ang ibon or kapag ang hen na nagkasapola, kahit gumaling, hindi na magbe-breed, no? Hindi totoo yun mga kahabi. Ang katotohanan ay makakapag-breed pa ito as long as makarecover siya from sapola, mawala yung sapola niya, no? Tapos maging maganda uli yung kondisyon ng katawan ng ibon, no? So ito mga kahabi talaga too much love na yung sapola ay ang tawag ko diyan is too much love na sakit. Kapag masyadong mahal ng owner yung ibon na parami ng bigay ng pagkain, o kaya kapag yung cock, mahal na mahal niya yung hen,
na kumakain na sila, sinusubuan pa niya. So, yun mga kahabi, yun ang sapola, no? So, I guess yun lang mga kahabi, hanggang doon na lang muna siguro. Recap lang mga kahabi, ang sapola ay condition kung saan ang ibon ay sobrang taba, no? So, sobrang taba nila, gawa ng either sobrang kain, maling diet, kulang sa vitamins, or sobra sa vitamins, no? Imbalance, kumbaga. Tapos, kakulangan sa activity. Pwedeng dahil sa tamad lang talaga yung ibon, kagaya ng ibon ko. Tamad lang talaga na nakatambay lang siya sa nest box, sinahayaan lang niya kung subukan siya ng subukan ng cactus kapag kakain na. Kain lang din siya. Hindi siya masyado iikot sa cage, no? Kaya yung gawa ng sobrang liit ng breeding cage ninyo, mga kabyo, kaya sobrang liit ng cage ninyo na walang enough room yung mga ibon para mag-exercise, no? So, yun yung mga reasons mga kahabi ng pagkakaroon ng ibon ng sapola. So hanggang dito na lang mga kahabi para sa episode na ito tungkol sa sapola. Sana kahit pa paano may natutunan kayo mga kahabi, meron kayong na pick up na information, no? O kaya perspective, yan, no? So mainam mga kahabi na nakapagpakita ako ng visual aid, na nakapagbigay ako ng example ng itsura ng ibon na may sapola, no? Hopefully mga kahabi gumaling yung ibon natin at ma-breed, no? May breed ko para personally meron na akong testimonial, no, na nakapag-breed ako ng ibon na nagkaroon ng sapola, no? So pero naniniwala ako mga kahabi na makapag-breed pa yung ibon natin given na gagaling siya, no, na may back to normal natin yung ibon, no, sa kanyang dating pangangatawan. So, kung nagustuhan niyo itong video na ito mga kahabi, please hit that like button. Kung hindi pa kayo nakasubscribe mga kahabi, please subscribe to my channel. And click that bell icon mga kahabi para lagi kayong notified every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos and contents, no? So, maraming salamat mga kahabi sa inyong suporta, sa panonood. Gaya na lagi ko sinasabi mga kahabi, ingat kayo lagi. God bless and happy bird keeping. Sa mga sa mga affected ng bagyo, no, sa parting norte, sa mga parting bandang Rizal, no, kung saan man, no, sa Pilipinas, mga kababayan, kung apektuhan kayo ng bagyo, I'm very sorry na nangyari sa inyo yan. I wish you well mga kahabi. Sana hindi bumaba yung moral ninyo, keep your spirits high, and makakabawi kayo mga kahabi, makakabawi kayo dyan. No, so patatatayin lang kayo ng situation na yan. So ingat kayo lagi. I'm praying for you guys.